Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news, nabunyag na, Kongreso na alarma, Escudero nahuli na, nako, Senator Bongo hawak na ebidensya. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. So yan mga kabayan, at ito po, nasa thumbnail po natin. Hala, umamin na. Grabe, Congressman Abante, huli sa sariling bibig. Yan mga kabayan, patungkol rin po riyan ang ating isi-share, no? Kasi ito pong si Congressman Abante, no? Ay ayaw talagang tumigil kahit binabagyo na ang Pilipinas, patuloy pa rin dito sa pag-iimbestiga sa war on drugs, no? Hindi ba pwedeng ipagpaliban muna yan at tumulong ka muna? Ha? Tulungan mo yung nasasakupan mo. Baka mamaya binabaha na yan. Magbigay ka muna ng mga relief goods. Well, anyway, mamaya mga kabayan, bigyan po natin ng komento yung kanyang naging pahayag patungkol po dito sa war on drugs mga kabayan. Okay? At ito pa. Ito po ang trademark ng mga dilawan. Ito talagang original na trademark ng mga dilawan mga kabayan. Nako, masasaksihan muli natin ang trademark ng mga dilawan sa katauhan po ni former Vice President Leni Robredo. So mamaya mga kabayan, ipapakita po natin yung trademark ng mga dilawan At ito pa. Ganito ang ipapakita rin po natin mga kabayan, yung pagpaplano, no, ng administrasyon sa pag-response nila dito sa bagyo, ba? Talaga ito for documentation ito mga kababayan, kasi lahat nakaturo sa isang lugar. Anong lugar kaya yung tinuturo nila? Mamaya mga kababayan, ipapakita rin po natin yan At ito pa. Kung kahapon medyo nagkawindang-windang yung press conference ni President Bongbong Marcos Jr., ngayon naman po mga kababayan, mula po sa Inquirer.net, 1 hour ago, ipapakita rin po natin, no, yung napaka-comprehensive at napaka-detailed, no, na script na inilabas, no, ni PBBM. So yan mga kabayan, basahin natin ng konti pero napakahaba kasi ng speech niya no? Mamaya pero papakita rin po natin dyan kung talaga bang nandyan yung hinahanap natin. So ito mga kabayan, simulan na po natin dito kay Congressman Abante, Representative Bienvenido Abante. Ito pong sabi niya mga kabayan, ito, huli po sa sarili niyang bibig, no? Kasi pinipilit nila na there is a reward system. Pero dito sa sinasabi niya, saan manggagaling yung pera ng Pangulo, di ba? Galing po ang pagbabudget, no? Kaya nga mayroong budget deliberation no? Tapos sinasabi nila there is a reward system. Ngayon mga kababayan, dito naman po sasabi niya ni Congressman Abante, no Congress fund for AJK, says Abante. Alam mo na pala no? Wala naman talagang pondo at there is no reward system. Sayo na mismo sayo na mismo nanggaling na walang pondo para sa AJK. Ngayon, bakit patuloy pa rin kayo sa paghahanap ng pondo? No? Alam niyo na palang hindi pinondohan ng Kongreso. So, anong gusto mong palabasin, mga kababayan? Sariling pera ni former President Duterte ang ginamit dyan sa reward system na inaakusan ninyo kay former President Duterte. Diba? Ito, past Congress, sabi niya, past Congresses supported and financed the Duterte's administration's anti-drug campaign, but not the killing
of drug suspect, a senior lawmaker said. Yan ha. So yan mga kababayan, sa kanya mismo, ha? Siya mismo eh. Oh, ano bang gusto mo? Abante, di ba? Wala namang war na walang, di ba? Palaging may ano yan eh. Diba? Pag sinabi nating war, ay labanan talaga yan. Suportado naman yan ng taong bayan eh, di ba? Kung talagang hindi gusto ng taong bayan yan, no? Di sana hindi nanalo si dating Pangulo Duterte. Kaso nanalo eh. Dahil yan po ang ginawa niyang plataforma. Di ba? At tinupad niya lang. Tinupad niya lang po yung sinabi niya nung pangangampanya niya. No? Meron nga iba dyan eh. Yeah? Hanggang ngayon, hindi pa rin tinutupad yung kanilang mga sinasabi. Nung kampanya pa lang, wow, parang salita pa lang, ano na eh, di ba? May gawa na. Di ba? Salita pa lang, gawa na. Pero ngayong nandyan na po sila, parang wala naman pakialam sa taong bayan. Eh. Di ba? Well, anyway, ano masasabi nyo dito kay Abante? Ha? Abante naman doon sa mga nasalanta ng bagyo. Tumulong ka naman, di ba? Oh, papaghingahin mo naman yung ano ninyo, Quadcom. Ha? Baka mamaya wala na kayong maisip, di ba? Na kung ano, magtrabaho muna kayo. Nako, iba. Siguro ko mas malaki ang dito. Ha? Mas malaki ang pera dito sa Quadcom kaysa po doon sa pagtulong sa ating mga kababayan. Diba? Kasi pag tumulong ka, ano lang naman eh, sardinas at noodles, no? Ito nga mga kababayan, share ko lang sa inyo may nag-post po sa social media. Sabi niya, ang tagal-tagal na po nating binabaha, ang tagal-tagal na po nating binabagyo, binabaha, pero hanggang ngayon, isa pa rin lang, no? Ang nagiging solusyon pagdating po sa baha. Pamimigay daw ng noodles at sardinas ang solusyon, no? Naku, totoo nga mga kababayan, kasi noon, bata pa tayo, no? Ganun na eh, no? After ng bagyo, ang solusyon nila, pamimigay ng relief goods, di ba? Oh. Hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagawa mga kababayan, no? Hindi ba pwedeng ano bang pwedeng maging solusyon? Kayo ang mag-isip, kayo ang nandyan sa gobyerno. Bakit akong pag-iisipin nyo, di ba? Kayo po ang mag-isip, maliban po sa pagbibigay ng mga relief goods, sardinas at noodles. Sa bagay, malaki rin ang kitaan dyan eh. Di ba? Sa sardinas at noodles, di ba? Sabi ko nga sa kaibigan ko, kasi sa sardinas at noodles, 1 for you, 9 for me, di ba? 1 for the people, no? Parang ayuda lang ito eh, di ba? 1% lang yung or 10% lang ang nasa iaayuda, yung 90% na ibubulsa. Parang ganun ba mga kababayan, di ba? Mura lang naman ng sardinas eh, di ba? Ilagay doon, 1 billion na sardinas. O bigyan mo lang yan ng worth 100k na sardinas. Okay na yan. Diba? Mag-documentation. Okay na yan. Tama eh. Diba? Kung iisipin mo, kahit kayong medyo may edad na, diba? Kapanahunan ninyo, noodles at sardinas ang ibinibigay pa rin, diba? Ang relief goods, yun po ang ginagawa nilang solusyon. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Kaya hindi talaga magbabago ang Pilipinas mga kababayan. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, no? Kinuha niya lang kung sa kanino ba yun, ha? Sabi niya, if you are doing the same thing over and over again, and you are expecting different result, no? Pero ganun pa rin ang ginagawa mo, no? Walang silbi eh. Walang silbi. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? At eto pa. Ito po yung sinasabi kong trademark ng mga dilawan, no? Si Mar Rojas dati, mga kababayan,
Nag-traffic enforcer siya, di ba? Si late President Noynoy Aquino naman, naging construction worker. O ito naman po si former President Leni Robredo, sinuong ang baha sa pamimigay ng relief goods sa Naga. Talagang siya po talaga, mga kababayan, yan, ha? Yan po ang trademark, no? Ng siguro wala na silang tauhan, no? Na pwedeng mamigay kasi sila na personal na namimigay, no? Or this is only for photo ops, mga kababayan. Anong sa palagay nyo? Pero yan pala talaga ang trademark ng Dilawan. Okay? At ito pa, mga kababayan, parang trademark din ng Dilawan, no? Yan po ang pagpaplano nila. Tingnan mo naman, no? Ito ang sinasabi kong documentation, no? Documentation muna tayo. Picture mo, ito ang koto. Picturean mo kami para kunwari may ginagawa kami. Ganyan talaga. Sa school, makikita nyo ganito, di ba? Lalo na pag mga group project, tapos kailangan may documentation. Pati si sir kasama dyan, di ba? Yung mga natin. Kaya nga, yung namumuno, di ba? Pati yung advisor kasama sa documentation. Kita nyo naman. Pati presidente kasama sa documentation. Ano kaya yung tinuturo nila dyan? Tingnan nyo. Ayan, may tinuturo sila sa, baka sinasabi na, lubog na to dito. Kailangan na natin bigyan ng atensyon to. Napakaganda ng picture, mga kababayan, no? So, sana, hindi lang hanggang documentation ang gagawin nila. Siguro ko nga, mga kababayan, hindi lang hanggang dyan. Kasi ito, naglabas po ng pahayag, no? Or reports itong Inquirer.net, no? President Marcos statement on severe tropical storm Christine. Yan, mga kababayan. Pero yan, napakaganda na po ng script. Hindi ko nabasahin, mga kababayan, basta maganda po ang script nila dito. Ang po dito ay parang talagang tumutulong po sila, no? They already deploy their assets, no, para matulungan yung ating mga kababayan. But ang hinahanap ko, mga kababayan, yung sinabi po ni President Bongbong Marcos na anong gagawin natin, di ba? Sabay kamot. Hindi ko po nababasa dito. Maybe inedit na po nila yung transcript, no, ng naging press conference nila kahapon. Kasi kung hindi mo yun i-editin, mga kababayan, lalabas yun dito, lalabas yun. Hindi ko nakikita yung anong gagawin natin na script, no? Mukhang hindi scripted yung ano ang gagawin natin. Ito po ang totoong script, mga kababayan, no? So, hindi ko nabasahin kasi napakahaba. Mauubos yung oras natin kung babasahin. Basta yan, ginawa nilang lahat to serve the Filipino people, mga kababayan, no? Yan, dineploy na nila yung mga asset nila to help people and rescue, no, doon sa mga nasalanta. At ito pa, mga kababayan, ito, basahin ko na lang to sa last. As soon as weather permits, the DSWD will mobilize the grant of financial aid under existing government programs. The Department of Agriculture has been ordered to implement a quick planting. Yan, magtatanim tayo agad, quick planting and production turnaround plan to help farmers grow food the country needs. Nako, ngayon, mahal nila ang mga magsasaka, di ba? Pero import sila ng import. Nako po talaga. Yan, mga kabayan, ano po ang masasabi niyo dyan? Ito pa. This, of course, is a premise on the grant of immediate assistance, including payment of crops, insurance to farmers affected by the typhoon. Yan, mga kabayan. Mahal na mahal nila ngayon ang mga magsasaka dahil po binaha, no? Binaha po yung mga magsasaka natin, kaya yan, mahal na mahal po nila. Quick planting daw. Magtatanim agad tayo.
Yung mga magsasaka natin, kailangan magtanim na agad. Para makabawi, syempre, di ba? So yan mga kabayan, ano ang inyong reaction dito? Dito sa scripted na inilabas ng, script or transcript, yan. Hindi naman tayo transcript po ito nung press con ni President Bongbong Marcos Jr. kahapon. Bisitahin nyo na lang, ito, inquirer.net mga kabayan, basahin nyo kung nandiyan ba yung sinasabi kong anong gagawin natin, sabay kamot, di ba? Wala po dito eh. So ito mga kabayan, sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ito. Kaming para sa akin yung mga ganyang uri ng pahayag. Lalo sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. At para patulan ko pa at iba pa at ng iba pa, baka mas binigyan pa natin ng kahalagahan yung pagreklamo, pagbitiw ng salitang maanghang na hindi angkop sa kanyang opisina. Ito lang masasabi ko sa iyo, angkop sa opisina ng Senate President. Utot mo. Alam mo, ano ngayon kung patulan, hindi. Alam naman ng lahat na ikaw ay dakilang waiter lang ni Lisa Araneta Marcos. Umaasta ka pa, dakilang waiter ka lang. Huwag na kayong mag-aasta ng parang, at para patulang ka pa. At talagang ang tataas ng tingin nila sa sarili nila eh. Opo, ang Senate Presidency po, mataas talaga ang tingin namin bago ka maging Senate President. Ikaw lang ang nagpababa ng opisina mo. Ikaw lang ang tanging Senate President na ginawang waiter para sa kaalaman mo. Okay. Ito po, tayo, no? So yan mga kabayan, isa lang naman ang dito ni Senate President Escudero, mga kabayan, to protect and ipagtanggol, no? Yung administrasyon, no? Lahat naman may karapatan magpahayag ng kanyang nararamdaman. Diba? Ang tanong ko nga dito kay Senator Chis Escudero at sa ibang nagsasabi kay Vice President Sara Duterte na tumigil na, no? Yung mga nagbabala si Senator Coco Pimentel at saka yung mga young guns na yan, no? At saka yung iba pa. Ang tanong ko nga sa inyo, ano ba tayo? Nasa democratic country pa ba tayo? May demokrasya pa ba sa Pilipinas? Kasi parang gusto nyong busalan, no? Ayaw niyong ilabas ni VP Sara yung nararamdaman niya. Pag kayo po ay nasasaktan, mga kabayan, no? Ibig sabihin lang yan, talagang tinamaan kayo. Or something that you are protecting someone, di ba? Anong masasabi niyo mga kabayan? May demokrasya pa naman, di ba? Ano bang meaning ng democracy? Di ba? Malayang express, no? Ang bawat isang Pilipino ng kanyang nararamdaman patungkol sa gobyerno. 'Di ba? Malaya po tayong criticize at makapaglabas ng ating damdamin, no? Patungkol sa ating gobyerno. Pero dito mga kababayan, ang lumalabas, gusto nilang kontrolin, no? Si Vice President Sara Duterte too. Be quiet, no? Kahit na binabanatan na siya sa simula pa lang, kahit na niyuyurakan na ang kanyang pagkatao, okay lang. Siguro ko sa inyo okay lang. Dahil kahit anong yurak sa inyo, okay lang sa inyo kasi mga ano naman kayo eh. No? Mga mukhang pera naman. Ang kasi yung pride na bibili naman kasi para sa inyo, di ba? O yung iba nga, grabe yung mga sinabi kay dating President Bongbong Marcos Jr. pero ngayon kakampi na nila eh. Si Senator Manny Pacquiao po tinutukoy ko mga kababayan, no? Kung sa palagay ni sabi ng iba, sabi ng anak ni Senator Amy Marcos, no? It is only politics, no? Wag daw personalin ni Vice President Sara Duterte. Politika lang ito, sabi niya. Nako mga kababayan, sa palagay niyo po ba? I know, pinupolitika talaga nila si Vice President Sara Duterte. But, no? Ibang klase yung pamumulitika ninyo eh, Hindi patas. Hindi po patas yung pamumulitika ninyo kasi ang gusto nyo, kayo lang ang magsalita, si Vice President Sara Duterte. Hindi. Ano kayo, hello? Hindi po ganyan ang mga Duterte. Kung binitawan mo siya ng
isang masakit na salita, no? Baka ang balik sa'yo 10 times ang sakit, mga kababayan. Kaya siguro kayo, parang hindi naman kayo nasanay sa ating dating Pangulong Duterte, no? Kung magsilada yun, sabi ka ni dating Pangulong Duterte, mas pa ito. Vice President Sara Duterte is mas pa sa kanya, di ba? Ibig sabihin, kung magsalita ito, tinira nga yung traffic enforcer, mga kababayan, na kinakawawa ang diba? May kinawawa or not following the law. Hindi makatao. Yun. Binira nga eh. Sige nga, sabihin nyo nga yan sa harapan ni Vice President Sara Duterte, yung mga pinagsasabi ninyo. Baka malalakas lang ang loob ninyo kasi hindi kayo nagkakaharap. Diba? Sabihin nyo ng harap-harapan sa kanya na magkaalaman. Diba, mga kababayan? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.